Yung mga bossing nito, nakikinig po sa atin, nanonood sa atin, sabihan po ninyo na mukha pong itong kanilang public affairs at corporate communication, mukha yatang masyado pong tiwala sa kanilang mga sarili. Ang kulang po dito mga kapatid, ay paghingi ng paumanhin. Oo, sa mga naabala. Hindi kayo humingi ng paumanhin dito eh. Tanong dito, meron bang inconvenience ito na nangyari? Meron ho bang pangamba dito na nangyari? Meron. Meron ho ba ditong mga naguluhan? Meron. Meron ho ba ditong nangamba? Meron. Meron ho ba ditong mga naistorbo? Marami. Para bagang wala kayong pakiramdam eh. Ito ang Istorya Pinas. Viral ngayon sa social media ang issue sa electronic wallet na GCash sa mga nawawalang pondo at unauthorized transaction na ikinabahala ng mga users ng GCash. Isa dito ang nabiktima ay ang Filipino comedian actress, television host at singer na si Marita Tansubong o kilala sa tawag na Pokwang na nasimot ang pinaghirapan na pera na tumataginting na 85,000 pesos. Umiyak nang nalaman ni Pokwang na nawala ang inipon niyang pera na pampasweldo umano niya at nanawagan sa GCash na ibalik ang nasabing pondo. Hindi lamang umano si Pokwang ang biktima, mandami pang mga netizen na pari-pariho ang nangyari na may tigda 2,000 per transaksyon na nasisend sa iba't ibang mga numero. Uminit ulo ni Sir Ted Filon sa usaping ito dahil sa sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na imbis magngangawa sa social media ay mas maigi umanong makipag-ugnayan sa kanila. Ngunit kahit anong kontak sa hotline nila ay walang sumasagot at mahirap itong kontakin. Ayon pa kay Sir Ted Filon na may napakalaking kulang umano sa 2 letter na pinadala ng GCash na hindi man lang humingi ng paumanhin sa mga naabala, sa mga nangamba at sa mga naistorbo na hindi man lang humingi ng dispensa. Nagbigay naman ng pahayag ang GCash na isa umano itong error sa ongoing system reconciliation. Mananatiling ligtas ang accounts ng mga customer pati mga pondo nito. Ano ba talaga ang tunay na nangyari sa GCash issue ngayon? Nahack ba ang kanilang system at ayaw isa publiko para hindi mangamba ang mga gumagamit ng GCash? Dapat ba nating ipagkatiwala sa GCash ang ating pera ngayong may issue ngayon na lumabas? Safe pa ba itong gamitin ng taong bayan? Panoorin natin ang video. Itong issue po dito sa GCash, Oo, hindi natin mawari kasi yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinapasa kami sa GCash. Pagtawag mo ng GCash, ang sinasabi nila, refer to our PR statement, no? Yung media statement. Pagtawag mo naman doon sa CICC, ano yung CICC? Cybercrime Coordinating Cybercrime Investigation and Coordinating Center na merong hotline pero hindi naman sumasagot parati every time tatawagan. Oo. Ang itong CICC na ito, alam niyo po, sa gitna ng pangamba ng marami, ang iba ho nagpapanik di ba? Kasi po nag-post sila ng kanilang mga experience nung araw na iyon. Ikaw na magsabi, girl, ano mga sinasabi ng mga GCash users? Okay, ang sinasabi po ng mga GCash users na na-experience po itong pagkawala ng mga tigda 2,000 piso. Halos pare-pareho yung experience nila over the weekend. Ang dami nga pong post online na may mga nawalan ng tigda 2,000 piso po na pera sa kanilang mga accounts. Yung iba umabot po ng 80,000 to 100,000 pesos. May ilan ring personalidad ang nagreklamo. Ang sinasabi nito mga nagpo-post, kapag daw sila ay tumatawag sa BSP or every time they reach out to BSP, ang sinasagot ay makipag-ugnayan muna sa GCash. Kapag hindi sumagot si GCash, saka gagawa ng aksyon si BSP. Okay, ngayon, ito hong CICC na ito, ang mensahe sa lahat po ng mga nag-post sa social media ng kanilang concern sa GCash ay huwag kayong magngangawa sa social media. Magreklamo kayo sa amin.
Yung ba? Yung bang sinasabi? Di ba? Stop Yung your CI ranting, right? Oo, ang sinasabi ng CIIC, instead of posting on social media, mas maigi daw na makipag-ugnayan sa kanila. Ito pong mga naging biktima po ng fraud online para mas matulungan sila ng Okay. CIIC kung ano po pwedeng gawin. So, mawalang galang lang po dito ho sa CICC na ito, ha? Sana po, 24 hours po ang inyong hotline. Sana po, lagi may sumasagot diyan. Opo, at wag mo naman siguro din po nating alisin yung pong karapatan ng ating mga GCash users na magsabi sa kanilang problema kung wala silang mapuntahan. Kasi po kayo ho, pinapansin nyo rin sila kapag sila nasa social media. Hindi ba? Kung hindi pa po din uulanin po ng mga komento ang social media, hindi rin po natin malalaman na nangyayari ito. At eto pa, ako po'y nananawagan din, so kung sino man po ang mga big bosses dyan sa GCash, basahin mo itong dalawang kanilang statement. Yung unang statement na lamang nila, yung pinakaunang statement, anong sinasabi dito? Basahin mo yung kanilang unang statement. GCash addresses system reconciliation, reassures customers accounts are safe. A few GCash users were affected due to errors in an ongoing system reconciliation process. This incident was isolated to a few users, and we assure our customers that their accounts are safe. We have identified and reached out to affected accounts. Wallet adjustments are ongoing. Tapos meron silang bagong Okay, ipinadala ito, ulit, Ito bandang lang po, gabi. mawalang galang po, play of words ito ha. Yung pong errors in an ongoing system reconciliation process. Alam niyo, play of words ito Ang gusto natin malaman, ano ba ho talaga naging problema? Yung pong maintindihan ng inyo pong mga kliyente o mga tao na yung din pong inaasahan nga sa pagpalilipat po ng pera. Play of words po ito, mawalang galang lang ha. Yung pong kanilang pangalawa din po na mahaba-haba po na statement, mga kapatid. Ang sinasabi lang po nila dito, basically po, natapos na daw po nila yung pong necessary wallet adjustments. Okay? And then, ang sinasabi nila, few. Yun ho bang few ay 1, 2, 3, 4, 5 o 100, 200, 300? Ano ho yung few? At eto pa mga kapatid, basahin mo dito sa dalawang nilang first statement, ito lang po naman ay sa atin po, kung mamarapatin po ninyo, huwag mo nang buuin kasi napagkahaba-haba. There's something lacking in this particular press statement sa dalawang ito. Ano po yun? Mawalang galang lang po sa inyo ha. Kaya nga sabi ko, sana yung mga bossing nito nakikinig po sa atin, nanonood sa atin, sabihan po ninyo na mukha pong itong kanilang public affairs at corporate communication mukha yatang masyado pong tiwala sa kanilang mga sarili na hindi nag-iisip ng napakalaking bagay na kulang dito. Ano ho yun? Ikaw, anong tingin mo? Ang kulang po dito mga kapatid ay paghingi Ng paumanhin. ng paumanhin. Oo, sa mga na hindi kayo humingi ng paumanhin dito. Tanong dito, meron bang inconvenience ito na nangyari? Ikaw sumagot. Meron. Meron ho bang pangamba dito na nangyari? Meron. Meron ho ba ditong mga naguluhan? Meron. Meron ho ba ditong nangamba? Meron. Meron ho ba ditong mga naistorbo? Marami. Para bagang wala kayong pakiramdam ni isang we apologize. For the inconvenience. Ni isang humingi kami ng paumanhin sa inyo ha. Wala ho tignan po ninyo. O si CICC, Bangko Sentral o NPC, sino regulator nito? O na naman po ito halimbawa na yung regulator captured ng regulated. Think about it. Hindi man lang humingi ng dispensa sa mga naapektuhan nilang customer para bagang ang lakas ng loob nila. Para kung ayaw nyo sa amin, di wag ka. Alam niyo ho yun? Number 1 kami. Di ba? Alam mo, hindi ko alam, baby, kung nakita mo yung yung video na pinost ni Pokwang, mahagulgul si Pokwang kasi hindi niya pa alam na ganito yung nangyari, na nagkaroon ng glitch or problema sa Hindi GCash. mo alam, hacking ba to? Ano ba talaga to? Technical problem ba to? Ano ba itong Exactly. nangyari? Kasi nga Oo. hindi kayo transparent. Hindi ba? Well, ang sinasabi nila dito sa pinakahuling statement nila, na ibalik na yung iba, na pera na nawala dito sa kanilang mga Kasi, GCash baka- customer. But I agree with you. Baka po 2,000 lang ang tingin nyo dyan. Ang 2,000 piso po, ay kayamanan na sa ibang tao. Di ba? Mawalang galang po sa inyo. Sino man po mga bossing nito, pagsabihan nyo po yung inyong corporate communications, may problema po sa kanila. Hindi sila marunong humingi ng tawad. Hindi Think sila about nakakatawa, it. no? Hindi
Isa na nakakatawa. Sinabi mo Excuse me. pa. At hindi lang 2,000 piso. Ito sinasabi ko nga sa'yo kanina, karamihan doon sa mga nag-post, malaking amount po yung nawala sa kanila. At hopefully, today sana, mabalik na po itong mga GCash users na nawalan nga po ng pera over the weekend. Buti kamot, birthday ngayon ni Steve Garcia. Hindi, buti Si na lang Mr. wala kang wallet na ganito. Yun ang Buti pinaka-importante kamot, sa birthday ngayon lahat. ni Mr. Steve Garcia. Sana may papansit. Oo. Si Mr. Steve Garcia po ay kasamahan din po ng ating pong sisterhood. Ano po, at binabati ka, Sir Steve, na maligayang kaarawan sa iyo ng iyong mga kasamahan sa at inyong trabaho, particularly yung mga nakasama nyo doon sa Mongolia. Kita mo naman. Oh. Good morning po, Sir Steve, and happy birthday to you. It's time for the Daily Bread with Brad Jeff Escopides. The Daily Brad Devotions. Japan, Messenger Jeff Eliscopides. Please proceed. Please proceed to gate number 74. Flight bound for Japan is about to take off. Once again, we are calling the attention of passenger Jeff Eliscopides. Biyahing langit, now na. You're causing delay. Pastor, good morning! Morning, Good Brad. morning. Good morning, Brad. Good morning. Go ahead, Brad. We're listening. Good morning. Good morning. Good morning. Mga happy Monday morning, Ted at Cha. Yan. Karoon lang tayo ng glitches. Ayan. Medyo mga taga-Gcash user talagang apektado kaya medyo apektado. Lalo of Caloocan na nakita ko kahapon sa church. May katanungan dito, Brad, Ted, na sasagutin ko lang kasi medyo controversial to. Hindi ko alam kung makaka-relate ka, Ted, pero si Cha makaka-relate dito. May nagtanong sa akin and marami na rin dahil pinromote natin yung pwedeng magtanong kung mabigyan ng linaw through the Word of God. Sabi dito, Cha, masama po bang bumili ng Labubu dolls? Eto, medyo controversial ngayon to pero I'll try to answer it in a biblical principle. Naging sikat nga po kasi nga tong manika na to, no? Collectibles po siya. May isang Belgian artist na gumawa na to based sa isang Nordic fairy tales. Okay? So, kasama siya ng mga character ng mga monster series. So, sumikat ng gusto kasi nga po, mga famous celebrities natin, local, may ilan nga international, like si Lisa of Blackpink, nakitaan na nagko-collect or hawak yung ganitong laruan. Sabi na ilang vloggers, masama daw kasi sinisimbolo nga po, itsura ng masamang creature, sharp teeth, matulis ang mga tenga, parang duwende. So, sinakyan naman ng iba, may mga evil practices daw and all. So, but then again, pinopromote po to bilang manika, laruan, collectibles. May sinasabi po ba Biblia dyan? Yan. Sabi sa unang Korinto 10:23, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Sabi ng Apostol Pablo, everything is permissible. Pwede kong kainin ngayon itong hawak kong cellphone. Okay? Wala namang pabawal sa akin dito. Akin naman to. But is it beneficial? Alam nyo mga kapatid, hindi lahat ng pwede ay dapat. Maraming bagay sa mundo pinapayagan pero hindi ibig sabihin kapaki-pakinabang. Minsan po, we get too caught up in what we can do kasi malaya tayo, nakalimutan natin, dapat ba natin gawin yan in the first place? May mga example lang ako rito, indulge me lang, Brad, Ted and Cha. Minsan, di naman po kasalanan. Nanonood kang telenovela, pero kung buong maghapon, magdamag, wala kang ginawa, kundi manood, hindi na siya beneficial. Kumakain kang junk food, minsan-minsan, okay. Pero kung yun na kinakain mo buong buhay mo, masama po yan. Kaya kapatid, sinasabi ni Paul, simple lang. Just because something is not a sin, hindi masama, hindi kasalanan, hindi rin ibig sabihin nakakabuti. So hindi lahat ng pinapahintulutan ng mundo ay magdudulot ng kabutihan sa atin. Minsan we focus too much sa question na, kasalanan ba to? Ang mas magandang tanong mga kapatid, bago ka gumawa ng isang bagay, will this glorify God? Mag-glorify ba si Lord sa gagawin ko? Pangalawa, makakatulong ba to sa iba? Pangatlo, will this bring me closer to God? Isipin nyo lang po, kahit too much social media, hindi masama yan, pero pagka sobra-sobra na, nagdudulot na ng envy, comparison, negativity, masama yan. So, pasok na tayo sa tanong, sa pagbili ng labubu, is this a good stewardship ng pera na pinahawak sa iyo ni Lord? Okay, hindi rin siya mura, Ted at Cha, may maabot minsan 6 figures for a small toy. So, ang tanong mo sa sarili mo, bago ka magdesisyon, beneficial ba to?
makakatulong ba to sa sitwasyon ko ngayon? Okay, kung sobra-sobra ka naman ng pera, go for it. Ang isa rin mo rin tanong, will this glorify my God? Paano ba ito makakatulong para si Lord mag-glorify sa pagbili ko na to? Kaya wala po akong right or wrong answer sa inyo sa pagbili na to. Masama ba siya o mabuti? I think it's a personal decision. Kasi nga po, ito bang pagbili ko na to, tama ba tong paghawak ng pera? Investment ba talaga siya? Baka in the next 6 months, bumaba na yung FUD, nasayang yung pera mo. At pangatlo, yun nga po nakakalapit ba to sa relasyon mo sa Diyos? So, yun lang po yung dapat nating itanong ngayon dahil sabi nga sa unang Korinto 10:23, malaya akong gumagawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Hopefully nakatulong po ako sa inyo kahit sa konting pamamaraan. Alright? Tayo po magdasal. Lord, maraming salamat sa inyong reminder sa amin na hindi lahat na pwedeng gawin ay dapat gawin. So Lord, tulungan nyo lang kami, Lord, ma-filter ito sa mga katanungan na makakatulong ba to sa paglakad ko sa iyo? Makakatulong ba to sa relasyon ko sa iyo? Tama ba tong paggamit ng limited resources ko sa pera, sa lakas, sa enerhiya? So Lord, tulungan niyo po kami mag-isip with discernment at tulungan niyo kami, Lord, mapalapit sa iyo sa lahat na aming ginagawa as you commanded us in everything you do it all for the glory of God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po for keeping Brad Jeff safe sa kanya pong biyahe pabalik po sa amin. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff muli sa kanyang buong linggong ito na pagmimisyon. And Lord, we pray sa lahat po ngayon ang dinadaanan ng Bagyong Sinika. Lord, alagaan niyo po ang aming mga kababayan. Keep them safe. Lord, at nawa po hindi na po ito mag-iwan pa ng malaking pinsala po sa mga lalawigan sa aming pong bayan sa Northern Luzon. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sa lukuyan kasi tumatama ngayon, Brad, no? Si Nika dyan sa area ng Aurora, Northern part, and dito po sa area ho ng Isabela. So ang ating pong panalangin para sa kanilang lahat. Okay, Brad, sige. So, we'll see you again tomorrow and thank you. Napakaganda ng iyong paliwanag at sa ating mga kababayan. Yan pong ating katanungan for tomorrow's What's on Your Mind. Brad? Maraming salamat, Ted at Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides ngayong nga pong Monday morning. At tayo po'y bumabati po ng happy birthday. Binabati po naman ni Ramon C. Hunleong ng happy birthday ang kanyang kaibigan na si EJ. Yon, EJ, happy birthday to you. EJ. Alright, alas 8. Happy hour na. Kaya dyan po lamang kayo. Dito po lamang sa True FM. FM. So it is wanted. Hindi po yan istorbo, ha? Oo, Kasi po ito yung po mensahe ang importante. Yes, ito rin po ang dahilan kung ba't nandito pa rin kami sa inyong harapan kasama po yung ating mga staff dito. So pasalamatan natin yung mga advertisers natin na mula sa kaliwa, sumama sa atin dito sa kanan. Mula sa kaliwa, lagpas sa gitna. Yan. Napunta na iya sa kanan. At sa kanan ngayon, ano ang ating frequency? Cha-cha? Oh, ayun na nga, Kuya Ray. 105.9 FM po mga kapatid. Not on AM, we are on FM. 105.9 po tayo. Maraming salamat po from Saudi. Sa Saudi, nagkaroon ng snow, ha? Ay, oo nga. Nakita mo direct? My gosh. Nagkaroon ng snow aeron sa Sa Saudi disyerto, Arabia. mga kapatid. Aray ko. Alam mo kung bakit? Kasi nanalo si Trump. Hindi. Joke. Kasi si Trump nagsasabi that climate change is hoax. Hoax. It's a hoax daw, It's a sabi hoax. niya. Climate change Hindi is a totoo hoax. ang climate change. Hindi siya naniniwala. Oo. So siguro sabi ng kalikasan, ganern, ha? Oh, eto, paparamdam ko sa inyo. Anyway, ba't ba ako napunta ron? Hindi ko nga alam, ba't ka napunta? Kasi nakakagulat naman talaga yung balitang yon. Pero ito, puntahan natin ito. Pero ito muna. Oh.